tutusin, mangangailangan ng Philippine Sports Commission ng mahigit kumulang 2 bilyong piso para maisaayos ang kalagayan ng sports sa bansa. Pero sa ngayon, nakakatanggap lamang sila ng humigit kumulang 500 milyong piso. Kasama na rito ang sweldo ng mga empleyado at gastos sa training ng mga atleta. Kulang na kulang raw ito para matustusan ang pangangailangan ng mahigit 600 elite athletes at mahigit 100 elite coaches. Ito rin ang problemang kinakaharap ng Homeless World Cup Team Philippines. Isang football team na binubuo naman ng mga kabataang salat sa buhay mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang magkapatid na Hamid at Abdullah, 1 taon ng miyembro ng grupo. Yung sa jeepney po, sila po yung nagpo-provide yung mga sapatos namin, medyas, lahat po. Naghahanap po sila ng sponsor para po mabigyan po kami ng magandang damit para paglaro po namin sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, naiuwi ng grupo ang prestiyosong Host Cup Trophy sa Homeless World Cup na ginanap sa Rio de Janeiro, Brazil. Sad to say yung Homeless World Cup team na binubuo ko at yung sinali natin sa Rio, we had to raise our own funds. From the national government, we didn't really get any support. Maging ang mga potensyal na atleta sa grassroots level, tila hindi rin daw nabibigyan ng atensyon. Isang grupong Footcal sa Tondo, Maynila sa umaasang balang araw, mabibigang suporta ng pamahalaan. Nagmula ang salitang Footcal mula sa pinaikling football sa kalye. As much as possible, hinihiwalay namin sila sa masamang impluensya na makukuha nila sa kalye. Dahil yun nga ang imahe ng Tondo hindi masyadong maganda, di ba? Kung pwede lang natin i-change o bigyan natin ng konting ilaw para sa mga bata. 7 taon ng miyembro ng Footcal ang 18 taong gulang na si Roel. Kanya-kanyang diskarte raw sila para maitawid ang pambayad sa renta ng pinagsasanayang basketball court. Minsan, nagpepede kami ng hanggang. Nakikiagaw pa jack lang para kahit 20 pesos nagkakaroon po. Mas mainam daw kasing mag-ensayo sa basketball court kaysa sa isang parking lot ng slaughterhouse. Ano po kami sa may bitas. Sa may sa parking lot. Doon po kami nagka-practice ng gabi. Araw-araw po yun. Malaki ang pag-asa ni Ruel na balang araw may aangat niya ang buhay ng pamilya sa pamamagitan ng paglalaro ng football. Pero tila matatagalan pa bago mangyari ito dahil sa problemang kinakaharap ng Philippine sports. Hindi lang football ang namumroblema sa pondo dahil ang buong PSC salat din sa budget na dapat ay ibinibigay ng gobyerno. From the general appropriation from DBM, which is about 168 million, no? And we have from PAGCOR, which is supposed to be 5% of their gross receipt, but we are only getting half of that. And it totals to something like about 500 million for the year. Dapat daw kasi may 1.5 hanggang 2 bilyon ang Philippine Sports Commission para tustusan ang gastos nito. Ayon kasi sa itinakda ng Republic Act 6847 o ang batas na bumubuo sa Philippine Sports Commission. 30% ng kita kada taon ng 6 na sweepstakes lottery draw at buwis sa karera ng kabayo tuwing special holiday ang dapat na mapunta sa Philippine Sports Commission. Bukod dito, 5% ng gross income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang itinatakda rin ng batas ang dapat na ibigay sa PSC. Sagot naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, wala na daw sweepstakes ngayon kaya wala na silang obligasyon sa PSC. Nakalagay po dun sa batas 6 sweepstakes draw. Wala naman po kami ng sweepstakes draw ngayon. Samantalang ang PAGCOR aminadong kalahati lamang ng isinasaad ng batas ang naibibigay sa PSC. Hindi raw kasi magandang kita ng ahensya ngayon. Ilang hearing na po kami, ilang kongreso na po nung dinaanan ko. Member po ako ng sports committee. Palagi po yan ang sinasagot po nila sa amin. Ito po yung aming computation at kung meron po kayong question dito sa computation namin, take it up to the President or take it up sa Supreme Court. Dapat raw na linawin ang batas ukol rito at tiyaking na ibibigay sa PSC ang pondong para rito.
the government should not have an excuse na kulang, but rather if they can have a better fiscal policy na talagang maiwasan at mabawasan yung mga korupsyon dito sa atin, then perhaps these funds could go into sports. Kaya't wag daw magtaka kung nangungulela tayo sa usapin ng palakasan sa Asia. Sa Olympics halimbawa, 1996 pa nang huling makasungkit ng silver medal ang bansa sa larong boxing. You cannot expect to send a soldier to war na walang bala. How do you expect to win medals in the Olympics, in the Asian Games, in the Southeast Asian Games, when you're only giving one half of what the law really wants to implement? Sa kabila ng mga ito, umaasa pa rin ang mga atletang Pinoy na mabibigyan sila ng sapat na atensyon upang may pagpatuloy nilang pagbibigay karangalan sa bansa. We don't want it to end. We want it to continue and be long term. And we want to promote football, and we hope more people will join in and support the ASCAL, support the team. Habang ang ilang nagsisimula pa lang, hindi raw mapapagod sa pagsipa, gagawin ng lahat, makamit lang ang kanilang mga pangarap. Muli na namang napatunayan na kaya ng Pinoy na makipagtunggali sa kahit kanino man. Sa ipinakitang galing at husay ng mga atletang Pinoy, marapat lamang nasuklian ito ng tamang suporta mula sa pamahalaan dahil ang bawat sipa nila sa tagumpay ay muling magluluklok sa Pilipinas sa mapa ng mundo. Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nakascoop kayo sa Reporter's Notebook kasama ang Nescafe Classic.